Kung gusto niyo ng yogurt pero namamahalan kayo sa presyo nito, so pwes, gagawa tayo ng DIY yogurt. Ang kailangan nyong bilhin is fresh milk. May nakalagay na UHT process. Any brand basta ganun. Tapos next, hanap tayo ng yogurt na may nakalagay live lactobacillus. At iisang brand lang naman ang alam kong may ganyan, ang Nestle. Yan, pero hindi ito ang bibilhin natin syempre. Kailangan natin ng plain. Hindi pwedeng kahit anong yogurt, hindi pwede yung walang live lactobacillus kasi hindi kayo makakagawa ng yogurt pag ganun. Kagaya nga ng sinabi ko is 2 ingredients lang ang kailangan natin. So yung ating fresh milk and ang ating yogurt. Siyempre make sure din na meron kayong paglulutuan. First time ko nga lang pala gumawa ng yogurt gamit ang yogurt din. Kasi dati gumawa na ako ng yogurt pero ito gumamit ako neto. Nabili ko lang to online and sa China pa to galing. Actually, mas mura to kasi 50 pesos lang, 10 peraso na. Ang isang peraso nito is makakagawa na ng 1 liter. Bali, 5 pesos each lang. Kaso, ang nangyari sa dami kong binili is nasira sila. Nung gumawa ako, 2 times akong gumawa at lahat palpak. Ito-try ko na lang tong isang option, yung gumamit ng yogurt na may live lactobacillus. Dahil di ko pa nga to subok, is hindi ko inubos yung buong fresh milk. Sayang naman kung masisira lang. Next step dito is iinitin natin ang ating milk. Kailangan dito kayo pinakamaingat. Kung gusto nyo talagang hindi mahirapan, merong nabibiling yogurt maker. Nasa 500 lang yun. Hindi talaga yun kasi nakakainit, warmer lang talaga siya. Ito namang ginamit ko is lutuan talaga to. Kaya ko siya hinahalo-halo para hindi siya uminit or dumikit sa ilalim. Tapos mayat maya rin, chinecheck ko siya sa balat ko. Kasi yung init na ina-achieve dito is yung kayang ipangpaligo ng baby. In short, yung hindi nakakapaso. Kasi pag nasobrahan ng init, pag nilagay natin ang ating live lactobacillus, is mamamatay lang sila, hindi kayo makakagawa ng yogurt. So ayan, na-achieve ko na yung perfect na init na kailangan. Lalagay na natin ang ating yogurt. Ang ating mga live lactobacillus kasi sila ang dahilan kung bakit makakagawa tayo ng yogurt. Parang gusto ko tuloy itry yung Yakult kasi may live lactobacillus din yun, di ba? At ang next step is takpan natin siyang mabuti. Dahil yung takip ko is may butas, lalagyan natin siya ng plastic to secure. And then itatago natin siya sa warm place na madilim. At perfect na perfect dyan ang microwave oven. And then, after 22 hours, ganyan na siya. Oo, 22 hours lang. So, kinakabahan pa nga ako niyan. Buti na lang pag open ko ng plastic is amoy yogurt at hindi amoy panis. Pag nakita mong ganito siya kalapot, ibig sabihin, nagtagumpay ka na sis. Pero pag ang itsura niya is parang panis na gatas, ayun, pumalpa ka na nun. At sa next na gagawa ka ng yogurt is hindi ka nabibili ng yogurt na nabibili sa grocery kasi ito na yung gagamitin mo. Tapos kung i-store nyo sa ref, ilagay nyo sa mga bagong lalagyan, bumili kayo ng mga microwavable para sure na hindi siya makontaminate. So ayan na nga, sa sobrang tuwa ko, gumawa ulit ako ng bago. Yung tira kong fresh milk at yung ginawa nating yogurt, o diba, nakatipid na tayo. At huwag kayong mag-alala at lasang-lasa to ng yogurt na nabibili nyo. Walang pagkakaiba, kaya i-bet nyo rin, alam nyo na.